Hi everyone! Dahil nga nakatanggap ako ng tawag from USCIS na kailangan ko mag-submit ng Form 693, yung ano ko, medical record. Kaya pumunta kami sa Hartford. In fairness, ang layo more than an hour from sa house namo. Tapos, ang nangyari pa, kasi syempre, pumunta kami ng immigration. Tapos nagtanong kami kung anong dapat namin gawin kasi may record na ako back in the Philippines, 'di ba, dun sa St. Luke's. Kasi bago ka makapasok sa US, kailangan mo mag-undergo ng medical sa St. Luke's. Kasi yung St. Luke's, yun lang yung accredited ng US Embassy Philippines. So, ayun na nga ang nangyari. Dahil nga bago ang teller, nakipag-away ang asawa ko doon sa teller. Sabi ng teller, kasi ano, tumaas na yung boses ng asawa ko kasi sabi niya, hindi na pwedeng ano, kasi nabasa namin doon sa instruction na kapag ka may medical record na sa abroad, sa ibang bansa kung saan nang galing, hindi na kailangan mag-undergo ng medical. So, ang tinanong namin, paano namin isa-submit? Kasi ang nakalagay kasi doon, kailangan naka-sealed tapos may pirma ng surgeon. Pero yung record ko kasi may pirma na siya ng physician galing sa St. Luke's. So, nagtanong kami, wala namang na sagot yung teller. Binigyan lang kami ng contact number, tapos ganyan, yung contact number ng mga surgeon, ganyan-ganyan. Yung gusto ng asawa ko, kung paano namin isa-submit kasi hindi ko na nga kailangan pumunta pa ng ibang surgeon. Tapos, nagalit yung asawa ko, tapos yung teller din, sabi ng teller, tatawag daw sila ng security guard. Sabi ng asawa ko, hindi mo na kailangan tumawag ng security guard kasi ang hinihingi ko lang is information kung paano namin ipapadala to sa USCIS. Hindi talaga nakinig yung yung teller kasi nga bago daw pala yung sabi ng supervisor. So sabi niya tumayo na yung teller, tatawag na siya ng guard. Tapos sabi ng asawa ko, gusto ko makausap yung supervisor nyo. So buti na lang nandoon yung supervisor. Ay, ang bait naman ng supervisor doon. Tapos sabi niya, ano pa ba yung concern nyo? Tapos sinabi ng asawa ko na ganito ganyan. Tapos sabi ng supervisor, sige sir, upo muna kayo diyan, akin na yung papers nyo, i-check ko yung status ng papel ng asawa mo. So ayun, chinek niya. So maya-maya lumabas na yung supervisor. So sabi niya, all set na daw yung papers ko. So kailangan na lang namin mag-antay ng email from USCIS. So ang nangyari, sabi ko sa asawa ko, hinila ko talaga yung asawa ko kasi tumaas na yung boses niya. Ang daming tao dun sa immigration. Maraming tao dun kasi yung mga parang nakatanggap na ng green card. Parang sila, nanunumpad sila doon sa loob. So, nakatingin sila sa amin. So, hinila ko na talaga si Andrew. Si Andrew ayaw makinig eh. Hindi rin kasi nagpapatalos. So, ang nangyari, okay naman. So, nung sabi ng supervisor na pasensya na kayo kasi yung teller namin is bago lang. Hindi niya alam yung mga information about sa mga ganyan-ganyan. So, okay naman. Paglabas namin, nanghingi naman ng apology si Andrew dun sa teller. Tapos yung teller din, ganun-ganyan. So, ngayon, mag-aantay na lang kami ng response from USCIS. Kasi sabi ng asawa ko, hindi ako pwede mag-undergo ng mga x-ray, mga ganyan, kasi nga yung radiation. So, ang gusto ng asawa ko is kung paano namin isa-submit doon sa USCIS yung record ko. Although nakapag-submit na ako, kaso lang yung CD ng x-ray ko doon sa St. Luke's is hindi ko napasa. Parang kailangan talaga yata yun ipasa kasi kailangan na lang makita yung chest x-ray, kung healthy ba, kung hindi ba ako carrier ng mga diseases, yung mga ganyan, yung mga sakit na mga nakakahawa, ganyan. Talagang sobrang mahigpit dito, guys. Kaya pag nag-file kayo ng form I-485 isubmit nyo na rin yung form I-693 kasi kailangan pala talaga ng medical record ng USCIS kasi gusto nila i-make sure kasi when it comes to medical, mahigpit talaga sila dito kasi 'di ba hindi ka nga pwede pumasok sa US kung wala kang medical from St. Luke's, and St. Luke's lang talaga yung accredited nila. Akala ko yan yung office ng immigration, hindi pala dun sa kabila. Kasi pala yan, abogado ng immigration, yung mga ganyan. So okay naman, so nag-aantay na lang kami ng response from USCIS. Yun na lang talaga kulang ko kasi akala ko nung tumawag kasi mag-isa lang ako sabay, akala ko is green card ko na yun, so hindi pa pala
kailangan kong mag-submit ng medical record ko kasi kailangan talaga required 'yun sa lahat ng ano nag-a-apply ng adjustment of status dito sa ano sa US. So ayun lang, okey naman ang lahat so far, nag-aantay na lang kami. Yung asawa ko kasi talaga hindi yan nagpapatalo hangga't hindi nakakakuha ng sagot. Eh, ang lakas pa naman ng boses, akala tuloy sobrang galit. Ayun lang guys.